Okay, update tayo sa ating investment January 12, Sunday. Tingnan natin ang Queen page natin. Ito, yung Queen page natin bumaba. Negative tayo. 257,000. Yung unang mga vlog natin, 288. Okay lang yan, don't panic. Sa PDAX, ganon pa rin, 23. OKX, negative din ang OKX. Sa araw na to, negative 0.11. Sa weekly, negative 6. Sa monthly, negative 13. Although 6 months positive 34 pa tayo, pero ito yung graph. Yan. August, nag-deposit tayo dito August. Tapos September 19, 431. Deposit tayo dito. Mamili tayo. Tapos nagiging 796. Tapos dandahan siya, nag-side view. Tapos umakyat. Nagiging 1,000 sa November 12. Tapos side view. So ito, history to niya. Daily. Ngayon, umakyat siya dito. Mabot siya ng 1.14, halos 1396 sa 12/16, December 16. Tapos mabagsak na siya. Tapos bumaba uli. Tapos yung January 5, yan, halos bumalik siya doon sa price. Tapos bumagsak. Pag titingnan natin sa graph, dito muna tayo sa Itoro. Ito, pag titingnan mo sa Itoro, ang Bitcoin technical analysis, ang buy 38%, ang nag-hold 25%, ang nag-sell 37%. Tapos ang technical indicator niya, ito yan, mayroon nag-hold, may nag-buy, stochastic, nag-buy, MACD, sell. Yan, iba-iba. Dito sa Ethereum, yan, bawat 38%, nag-hold 25%, halos pareho lang sa Bitcoin. Nag-sell 37% ang sell. Technical indicator, RSI, hold ang signal niya. Stochastic buy, MACD, sell. Ito mga ibang indicator ito. Iba-iba. May buy, may nag-hold. So, ganun talaga siya. So, tingnan natin yung ibang nabili natin. Binance, BNB. May nabili tayo dito. Ito, July 18. July 18, nakabili tayo. Tingnan natin sa graph. Yan, dito tayo nakabili. Ito banda. Tapos bumaba. Tapos tumaas na siya. Tapos ngayon dito ng price. So gain pa rin tayo. Ito Solana. Dito tayo nakabili sa July 17. Ito banda, nakabili tayo July 17, dito banda. Tapos tumaas. So ngayon, ayan, ano pa siya, gain pa rin tayo.
Di pa natin alam saan siya pupunta. Consolidate. Pag tingnan natin sa 1 hour, dito siya pa. Consolidate pa siya. So, uptrend pa ang Solana. Taas baba pa. Taas. Uwi naman tayo sa 45 na Bitcoin natin, no? 34 Bitcoin. So sa Bitcoin, sa daily, ano pa siya. So ano yung last nating vlog na mag-consolidate to, kung lalampas siya dito, pabalik, mag-consolidate pa siya, o kaya pabalik siya dito, maaaring tataas pa, pero kung diretso siya, pabalik. Yan ang explain natin sa last na vlog natin. Sa ngayon, sa consolidate pa siya. Hindi natin alam. Ito yung bano ko sa 1 hour. 1 hour, ito baba. Nagkano siya. Trend line. Tapos binasag. Tapos ngayon na naman, itong area na to, consolidate pa siya. Hindi pa natin alam kung tataas or babagsak siya dito. So, ganun ang wala pa ang indicator kung saan siya pupunta. Malaman to bukas sa Monday. Dito tayo sa Ethereum. Sa Ethereum naman, ganun din. Consolidate sa 1 hour. Bumagsak, tapos dito pa siya na area. Pag tingnan mo sa daily, halos pareho sa Bitcoin, no? Taas baba, taas baba, taas baba, taas baba. Tapos nag-break. Gano'n. Consolidate pa rin siya. Di pa alam kung tataas dito or bababa dito na area. So yung iba naman, mga profitable sa day trade, bibili sila dito o stop loss nila dito, tapos yung TP nila dito, kasi dito yung malakas dito 3.6. Kung day trader ka, ito yung mo. Pero walang kasi nagaruruhan, kailangan malagay ka ng stop loss. Kasi kung di ka naglagay, di pala siya pupunta dito, bumagsak pala siya dito. So, talo ka konti. Pero kung tama ang basa mo na darating siya dito, so, malaki panalo mo. Ganun ang trading. Kung day trader ka, kailangan sundan mo yung pattern mo, yung diskarte mo. Kasi pag bago-bago ka, kailangan talaga sa trading, kailangan matalo ka konti, nalo malaki para ang account mo tataas. Kasi walang makapagbasa kung saan siya pupunta, pababa ba siya dito o hindi. Pag titingnan natin sa 15 minutes, yan, gumagawa siya. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. So, maaaring ba tataas, pero itong na area na ito malakas din. Baka dito, tas babagsak. Hindi natin alam. Pero pag titingnan mo dito, pag titingnan mo dito, yan, trend line din to sa 15 minutes. Trend line pataas, ngayon binasag. So baka ganun, babagsak dito, babagsak siya kung nabasag ganun. Kasi trend line siya sa sa 15 minutes maaring ganun, tapos babalikan niya to, dili ka mag-out. Kung bibili ka dito pababa,
kung mag future trading ka, dito stop loss mo dito, or dito lampas kunti kasi magbabounce, hindi siya tutuloy, o kaya dito siya bagsak na siya, dito ka lalabas. So natin na lang ano, yun lang mga basa natin, pero kailangan talaga mayroon kang risk assessment. Kailangan na pag pababa ang binasa mo, bababa ang ano mo, dito ka lalabas sa support. Ngayon, ang stop loss mo dito banda. So 1:2 ka. Pero kung dito ka, tas parehas lang sila ka, 1:1, merong profitable, pero depende. Mas ano yung tutuan ka dito, o gano'n lang ba kung mag-sell ka nito kasi binasag niya, baka mag-pick siya dito tapos biglang bumulusok. So kung bibili ka nito sell, dito stop loss mo, dito ang ano mo, out. Pag sa daily kasi, support din to malalagpas siya dito. Hindi natin alam pag anong dito babalik. Sa Bitcoin naman, halos pareha lang sila sa sa daily magpa-bounce siya. Punta dito ka lalabas. Kung bibili ka, dito stop loss mo, tapos lalabas ka dito kasi dito yung ceiling. Ito pagka sa daily ka ng base. Kung sa 15 naman, 15 minutes, stop loss mo dito, no? Yan. Hina ang signal yan sa daily to nag-consolidate pa ang Bitcoin ngayon. Dito siya, di malabas sa 93, 94, di lumalabas. Consolidate sa Monday to malaman kung tataas ba to or pababa. Wala pang confirmation na consolidate pa ang market. Okay, yun lang guys ang update natin nitong araw na to, Sunday, January 12.